Pero ang totoo, hindi nagbago ang Diyos. Amen. Kung ang Diyos ay nagre-rebel hanggang ngayon, magre-rebel ang Diyos. Anong Amen. dahilan? Ang Diyos noon, nila Abraham, ang Diyos natin ngayon ay iisa, walang nagbago. Hello? Amen. Palakpakan Amen. na natin ang Panginoon. Yes. Yung palakpak sa Diyos, yung gumuguha pa din. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ako gusto ko muna pakilala siya po si Pastor Vic. Galing po ako ng LHD at ngayon LHD pa rin. At ako po ito Masbati, pumunta ng Cebu, at ngayon nasa Maynila na hindi ko alam dito pala ako gagamitin ng Lord. Amen. Amen. Hello, at lahat tayo mahal tayo ng Panginoon. Amen. Hindi siya nagtatangi. Wala siyang hindi niya ipilit. Ang hinahanap ng Lord, anak, handa ka ba? Yes. Amen. Handa ba tayo? Amen. Para gamitin ng Lord. Hallelujah. Amen. Ang buhay po natin ay mahalaga. Kung titignan natin po ito buhay. Noong panahon ng ating Isis Kalama sa pasimula, tayo ay nanilang na. Tama po ba? At tayo ay nagkasala, namatay na tayo sa kasalanan. And Ephesians chapter 2, patay na kayo dahil sa inyong pagsuway. Ang totoo, hindi naman namatay tayo physically. Pero spiritually, patay po tayo dahil sa ating pagsuway. Pero yung kagandahan, sapagkat ang Diyos ay di tumigil sa plano niya na tayo ay dalhin sa kanyang kaharian. Amen. Hello. Amen. Hello. Hallelujah. Ano po? Gaano ba ka-importante? Ang sabi ng Lord, wala nang problema sa akin, kaya ko lumikha na ang mga bagay, lahat ng mga bagay na gusto ng Lord, kaya niyang gawin. Tama po ba? Amen. Eto na sa Genesis chapter 1 to 3, sabi niya, ang mundo nito nilikha ko sa pamagitan ng aking salita. Yeah. Ano ba yung 3? Lahat ng ito, nilikha niya. Amen. Pero ito yung isa ng thinking natin, yung kaisipan natin. Ito, tayo mga anak tayo ng Diyos, pero ang aming paniniwala, limitado. Ang sabi ng Lord, anak, ako na lumikha ng mundo niya. Sa pamagitan ng salita ko, nilikha ko na yan. Tama mo ba? Amen. Minsan, eto lang ang bilang kaisipan. Oo nga, kamali ka. Parang ganun lang, simple. Ang gusto na ng Lord, anak, paniwalaan mo naman ako. Amen. Amen. Ang problema, nilalakaran mo na yung nilikha mo yan. Ano mo na sa'yo, di ba? May langit lupa, meron na lahat. Hindi sabi na, lilikhain mo pa lamang. Nilikha ko na anak yung mga sinasabi ko. Hindi sabi na, darating pa lang. Hindi, nilikha na. Tinatamasa na natin, nilalakaran na natin yung langit at lupa yan. Nakakarahan ka. Sinabi ka na ng Diyos. Amen. Pero ano ba kinala natin ang Diyos? Hello? Kaano mo kakilala ang Panginoon? Naalala ko, ito po ang ating episode sa Samaritan woman. Na isa'y encounter ng Panginoon doon sa balon. Ama na pinamana niya ako. Ganito po ang nangyari. Nung siya ay pumunta si Jesus Christ doon sa balon na yan, mayroong isang babae na umigil siya. Ang sabi nga ni Jesus, kasi si Jesus, doon sa balon na yun, sabi niya, pwede ba makahingi ng tubig? Ano ba tubig dyan? Ako biro lang talaga. Pero, ako biblical. Sabi ng kayo ng tubig sa akin. So, bakit mo kinakausap? Kayo mo kasi nagtanong. Parang sa atin mag-usap ng Kasi yung pananaw natin, sa buhay natin, mas mahalaga ang mga audio dito. Parehas lang. Kasi parehas tayo nilingan ng Diyos. Walang
Walang tinitingnan ng Lord dahil mayaman ka, mahirap ka, ipapagtingin ko sa'yo. No, hindi. Iisang pagtingin ng Lord, anak ka na ng Diyos, anak din ako ng Diyos. Hello. Amen. Ako lang, walang sandali dito. Kaya ang Panginoon, ganito ang gusto niyang gawin. Kung ano ang pagkakilala ko sa'yo, ganito din pagkakilala ko sa'yo. Amen. Kung ano ang gusto kong blessing para sa'yo, gusto ko meron ka din. Kasi ang dalawang ito, hindi mo pa pwede nga maipatay sapagkat hindi mo siya gaano kakilala. At tingnan mo yung malit sa Samaritan woman. Ang kilala niya, sabi ikaw Samaritan niya, sabi ka ako'y Samaritana, babae kasi siya, Samaritana, di ba? Tapos naman ikaw, Hodyo, tingnan mo yung pananaw ng mga babae. Hindi niya kilala si Kristo na Diyos, siya ay Hodyo lang. At dahil ito matindi. Kasi pagdating doon sa bayan nila, ang sabi, ito, sino bang tao na to? Ito po ay, ano to karpintero, anak ng karpintero. Grabe, bumaba ng usok. Hello? Kaya gusto malaman ninyo kung gaano natin kakilala ang Diyos. Ay mismo doon sa kanyang bayan, ang pagkakilala sa kanya, anak siya ni Jose na isang karpintero, hindi siya kilala bilang Diyos. Palamahan po natin ang Panginoon. Hello, tama po ba? Kaya nung nakaharap ng babae doon sa balon, ang tawag sa kanya ay dala Diyos. Siya ay Hodyo. Pero ito kagandahan. Habang may conversation silang dalawa na nakikipag-usap, si Jesus Christ doon sa babae, nag-change yung kanyang mind. Sabi, hindi na ba kayo isang propeta? O nagano kaya, mula doon sa Hodyo, naging propeta siya. Bakit? Dahil doon sa kinakausap siya ng Panginoon, habang kinakausap siya ng Panginoon, nalalaman niya na ito nga ang Diyos na iniintay na. Pero na-starting, ano ba? Kilala mo ba? No. Hindi mo talaga kilala siya. Kahit tayo, hindi natin kilala ang Panginoon. Nang-start tayo bilang isang mananampalataya. Kasi ako noon, nung tinawag ako ng Panginoon, ang alam kong Diyos ay nakadikit sa pader. At niluluhanan ko. Sino man ang nagturo niya? Wala na nagturo. Basta nilala ka doon sa simbahan, yun ang pananaw mo, yung may Diyos. Dahil yun ang alam mo, may Diyos, yun ang Diyos mo. Habang ako ay sabi ko, Lord, bakit ganito? Ang buhay ko, parang bang hindi ko naramdaman na mayroong Diyos. At kung alam na yung sa nagre-remain lang sa isip, kung mayroong Diyos, bakit ito ganito? Yung pala talaga, hindi ko kilala ang Diyos. Kasi alam ko yung nanay ko, siya, halos lumaki kami, siya tawag kong manang. May manang ba na nag-aasikaso din ng simbahan? Sa tuwing umaga yan, wawalis siya doon sa simbahan. Walis siya, ganyan. Dahil ako maliit, sumasama naman niya ako. Ang problema, tuwing siguro mga ilang buwan, may sakit ako, spaghetti na ko Lagi akong nilalagnat. Ang nanay ko naman, hindi pa nila ako paniwala kasi ang nanay ko naman, kinukuha naman yung santo, maliit doon Pinapako niya sa likod ko, hinahagod niya. Hinahagod talaga niya. Hinahagod niya. At alam ko na nanalangin din naman siya. Na Lord, pagkalinin mo anak ko. Hello? At ilang araw, magaling din naman. Dahil siya, ating pagtawag sa Lord na may pananampalataya. Ano lang nangyayari? At ito ang problema. Kasi hindi namin alam ang Diyos. Yung tatay ko, ganun din katoliko din, nanay ko katoliko. Pagdating na ilang araw, sakit na naman ako. Ang ginagawa nila, sabi ko, tutuloy, tawagin mo yung mananawas. Alam mo ba mananawas? Yung, tawag ko, albularyo. Yung mananawas.
Tapos pupunta doon sa bahay, pupunta lang ko niya, pupunta doon pag mga alas 5, alas 6, kanya pagpadayin na. May dala na niya sa insenso, ganyan, tapos may sinusunog siya. Tapos, habang sinusunog niya yun, ang ginagawa niya, nakikita niya yung kung ano yung, ayaw ko, ano nakikita niya, sabi niya sa nanay ko, o yung anak mo na bati. Maganda siya, magandang bati eh. Nabati. Magandang bati. Binabati. Anong bati? Sabi niya, may nagpupulong dito na ang di ba alam kung ano yung conversation nila? Tapos sabi niya, alam mo, kailangan mo maghalad. Ano mo halad? Alam niyo halad? Di ko alam kung ano din sabihin nila na halad. Alay. Alay. Sabi niya, ano naman ialay ko? Yung manok, puti ang paa, puti ang balahibo, basta puti. Kasi puti. Dito na yun, sabi niya, o sige, maghahanap kami. Hindi ko alam kung pati ko ba puti eh. Ito na, problema pagka sinabi ng albularyo, sabi niya, albularyo, kailangan pag-asawa. Dalawa. Taas ka tayo ng ihalad mo. Hindi yun namin ko, kasi yun naman paniniwala. Niwala siya doon sa albularyo. Hindi naman yan, kasi gusto niya kumali yung anak niya. Kasi wala naman anak niya, gusto naman lagi na sagat, gusto naman yung talaga magaling. At ang ginawa niya, halad siya. Halad. Tapos pagka, hindi ko alam pa anong ginagawa ng albularyo, na mayroon mga huli-huli, pati ako dito yung ginagawa, na hinuhuli-huli yung ulo ko, na paano na eh. Paano tuloy? Meron pa siya purihin ng Panginoon. Ako paniwala rin naman. Tapos sabi ng mama ko, sige, sa liko, sisimba tayo doon. Sunod naman ako sa nanay ko. Tingin ko doon, sabi ng nanay ko, alam mo, punta doon sa gilid na yan, meron niya sa asawan eh. Hindi ko alam kung patis pa eh, pero hindi alam ko, holy water. Ang tawag doon, holy water. Tawag ko ba? May nakaranas na ba ng gano'n? Ako nakaranas eh. Pagdating ko sa gilid, hanap sa yung nanay ko. Tapos, nangukulo siya ni. Tanong ko, paano yan? Holy water. Buti pa yung water, holy. Holy water, eh, o kaya? Holy kaya. Holy lang ba? Sunod lang ko. Tapos, nakikita, alam mo ako, very observer ako. Pero kasunod na nung kumana, may guru siya na andito lang, ganito lang. Kanya ganito. Sabi ko, bakit sa kanya ibang close niya sa atin? Ganito lang. Liig lang. Maliliit lang. Sino nakaranas na gano'n? Sino nakaranas na gano'n? Alam ko, puri lang Panginoon. Dahil sa ginagawa niya, ganito ginagawa, pero totoo din kinalak Diyos. Ito kinalak. At ito na isang araw na grabe na yung suffering ng buhay ko. Malaki na ako. Magtatanong ko, sabi ko, ano ka nito? Kung anak mo ikaw may alit ng lahat ng mundo ito, bakit ganito kahirap buhay ko? Sabi niya, hindi mo naman talaga ako kailan eh. Ang sinasambong mo, hindi Diyos eh. Yun daw ang padala niyo, meron mga pamahingin, lagi ganyan. Hindi ko na sinisisi yung nanay ko dahil talaga yung pagkaalam nila eh. Ganyan. Pagdating nga hapon, yung tatay ko may nanay, ang tawag ko Lola. Ang Lola doon. Pagkahapon niya, sabi niya sa kapatid ko, pag nagwawalis na ganyan. Huwag mo na ilalabas yung winalis.
yung dumi. Bakit? Kasi lalabas ang swerte. Tama mo ba? Yun din, ito ha, totoo na yan. Yung mga sinasabi, totoo na yan sa nanay ko, sa pamilya ko dali ko. Huwag na yung wala, huwag na labas yan. Bakit? Kasi lalabas ang swerte. Eh, pala ka na ako sabi mo. Swerte pala yung dumi. Marami dumi sa labas. Sila pasok natin para lang tayo swerte. Hallelujah, di ba? Sabi ko, kung yung dumi na yan, ay swerte, di marami lang dumi na sa labas. Pasok natin para swerte tayo. Swerte tayo. Hallelujah, po yung Panginoon. Alam mo minsan, pag habang nagbubulay-bulay tayo at ang puso natin na gusto naghahanap ng katotohanan, itatama ka ng Diyos. Amen. At ito sa araw, sabi ko, Lord, sana yung pabor malanasan ko rin. Dumating ang panahon, dahil may prayer naman, sa totoo ko lahat, kahit na mga katoliko, prayer for nila eh. Minsan pa nga nanay ko, nakikita ko, yung panalangin natin ito, kalahati lang. Ang nanay ko, pag nanalangin, nakaluhod, pupunta doon, pabalik ko, nakanalangin eh. Eh tayo, nagagawa ba natin yan? Hindi Hangin niyo po, madaling araw pa yan, nakaluhod na rin doon sa party. Eh, samantalang tayo, hiling pa tayo sa oras na yan eh. Ay, alam mo nanay ko nun, iisip ko na, kayo mag-pray na tayo, punta na tayo doon. Kaya ang problema, ang kamalayan natin po, ay hindi talaga naka-central, hindi nakatama doon sa Lord. Ang Lord, alam mo ba ang Panginoon? Ayaw ng Lord na gawin ang problema. Hindi lang natin siya. Wala yung posible sa Lord. Pero sa atin lang ang may problema. Ay, may problema. Tama. Amen? Ay, ang problema. Kasi hindi naman natin kilala. Yes. At one time, purong testimony na yung nangyari sa akin. One time, may asawa na ako, may anak na, pito na anak ko. Sunod-sunod pa naman ako pag ang mga anak ko. Pito. Hallelujah. Ay, nung na-born again po ko, ito nangyari sa akin. Ay, sabi ko, nabasa ko doon sa girlfriend. Pag sumunod ako sa Panginoon, papapalain niya ako. Pero totoo naman talaga, di ba? Verse niya yun, salitaan niya, pagpapalain niya ako. Pinawakan ko yun, pinaghawakan ko kagabi. Tapos itong time na siguro mga kalating taon ako na-born again, ito na, problema. Na-opera na ako. Na-opera yung misis ko. Dinala kami sa perpetual. Pagdating sa perpetual, ipatanong ko, Lord, akala mo pagpapala pag ako'y sumunod sa'yo? Oo nga, pagpapala. Ito ba yung pagpapala? Parang hindi naman. Kasi ang problema ko, siyempre, masarap pag inoperahan ka. Ang pangalawa ay yung pagbayad mo sa ospital. Problema mo yun. Ayun, malaki pa po doon yung, yung 29 yung pera ko na, 29,000. Eh, hindi ko alam kung paano ko ibabayaran na. Sabi ko, Lord, meron namang private, bakit pa public, public, bakit sa private pa? Pag sa perfect, wala ko dinala ng Lord. Alam mo, ang Lord na meron kaya siya. Sabi ng Lord sa akin, kasi gusto ko, dito ko dadala, kasi gusto ko magpapakilala ako sa iyo. Ang bihira. Magpapakilala ang Panginoon, ha? Ang pagpapakilala ng Lord sa akin, kilalanin mo ako bilang Diyos, hindi ako yung Diyos na pag sinabi mo, Lord, bibigyan agad. Hindi bigay ng Lord. Gusto ng Lord makilala mo muna siya. Kilalanin mo muna siya. Kasi ang pagkakilala ng mga batay, hindi talaga siya yung Diyos na katulad ngayon na talagang grabe yung
heart natin sa Kanya, na ito yung pagtiwala natin sa Panginoon. Sila ang Diyos ni Jacob, Abraham, Isaac, ngayon. At sila, lagi siya nagpapala, Lord, ang gumawa ng langit lupa, yung Diyos na yan, yun ang Diyos natin ngayon. Na hindi siya nagbabago. Pero ang totoo, kung titignan natin, kaya naman talaga niya i-bless tayo. Kaya niya tayo pagpalain. Ang problema ito na limitation natin, hindi natin siya ganyan. Kahit yung 12 disciples, si Felipe, si Thomas, hindi niya kilala si Lord. Hindi niya kilala. Nakadaan ng signs, wonder, and miracle, tapos nagpapagaling na sila. Si Peter, ito maganda kay Peter, kahit kanino niya eh. Pag nadaan niya, gumagaling, di ba? Kasi iba yung get ni Peter, at saka iba yung pananampalataya niya. Nung tinanong niya si Pedro, alam mo kakaiba sagot ni Pedro, anong pagkakilala mo sa akin? Diba? Yun na ang kilala dito. Iba ang sagot ni Peter. Ikaw ang Diyos, anak ng Diyos, ang Misaya, pinadala rito. Pero iba, di kilala. Iba. Ang babaw ng pagkakilala sa Kanya. Kaya kung babalikan natin niya doon sa Kanyang mismong bayan, ito ang napaka-problema sa Kanya. Kaya hindi siya makagawa ng miracle kasi hindi naman talaga niya kilala ng Diyos eh. Ang sabi pa nga yun eh, ano to? Saan ko mo nakakalimuhan to? Eh alam ko manihos ito? Kampintiro to. Hello? Ano ba kakilala natin kay Jesus? Kampintiro na ba talaga? Sino nakakilala kay Jesus? Amen. Kampintiro na ba? Pagawa nga natin ng Diyos? Iba! Amen. Ang Diyos ay Diyos na Abraham at Isaac at Jacob. Siya rin ang Diyos natin ngayon. Amen. Kapag nakilala mo siya, grabe gagawin ng Lord na miracle sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Ano po ang totoo? Kaya gusto ko lang mag-testimony muna. Salamat din sa lahat natin nagkakilala tayo. Kasi alam ko, lahat tayo ay maaaring ginamit ng Lord tayo isa't isa upang madala natin yung alwalatian ng Diyos Amen. sa ministeryo nito. At isa pa dito ay yung mga disipulo noon, iba yung nila, pagka yung commitment nila, grabe yung encounter ka talaga ng Lord kahit na yung puso mo ay hindi tama. Pero nagdi-desire ka na, ay, tama naman ito. Tama naman ako. Tingnan mo si Pablo. Alam mo siya ni Pablo, masyadong religious people yan, at saka matalino si Pablo, si Paul. Pero habang inilalaban niya ang katuwiran, alam niya katuwiran ng Diyos. Pati yung mga mananampalataya, pinapapatay niya. Siya nito na pumatay kay Stephen, di ba po ba? Pumatay kay Stephen. Hanggang sa dumating saya sa Damascus, doon siya in-encounter ng Lord. Eto na, problema na in-encounter siya. Kasi akala niya, yung pinaglalaban niya, Diyos din naman eh. Sa kanya paniniwala, Diyos ang pinaglalaban niya. Pero hindi niya alam, kinakalaban na pala niya ang Diyos. Ano na na-encounter na yung mga ano, ngayon naman ang palataya doon sa Damascus.